Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat. May survey dito sa mga kaibigan. Ang sabi, sino daw ang best president? May dalawang presidente mga kaibigan, pero ano to sila sa opinion ko mga kaibigan. Parehas to sila. Pero magkaiba ang mga kaibigan. Magkaiba ang pagiging best nila. Pero parehas best ito mga kababayan. Kaya lang magkaiba sila. Sino bang unahin natin? Itong isang best, si BBM o si Rodrigo Roa Duterte? Unahin na lang natin itong si Rodrigo Duterte kasi siya ang dating presidente. Ang pagkakaiba mga kababayan sa dalawang best president na to, itong si PRRD, noong siya'y maupo, no? Ano to siya talagang parang parang sa pangalan niya nasisindak ang mga tao, hindi lang mga sindikato, hindi lang mga adik, pati mga oligarko mga kaibigan nasisindak sa pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. Alalahanin natin mga kaibigan, pati pati Amerika nasindak niya Alam niyo kung bakit nasabi ko nasindak mga kaibigan? Ang Balanggiga Bills, ang dami ng presidente nga sumubok na gustong bawiin yon sa mga kamay ng mga Amerikano. Pero hindi silang tagumpay. Si Ramos, sinubukan ni Ramos yon. Hindi nagtagumpay si Ramos. No? Pero noong si PRRD, mga kababayan, anong nangyari? Nakuha niya talaga ang Balanggiga Bill. Naibalik sa Balanggiga, Samar. Diba? Ako, kung hindi naging presidente si Duterte, hindi ko alam yung tungkol sa Balanggiga Nabawi niya yun. Binigay sa mga Amerikano. Ibig sabihin, mataas ang respeto sa mga Amerikano kay Duterte. Nabawi talaga niya. Hindi siya pumayag na hindi mabawi. Kasi pag-aari daw ng yan, heritage daw yan ng mga Pilipino. Diba? Nabawi. Tsaka isa mga kaibigan, ito ang malaking pagkakaiba sa dalawang presidente mga kaibigan. Si PRRD at saka si BBM. Si Rodrigo Roa Duterte, nung nanalo siyang isang presidente, nung pag-upo niya mga kababayan, nung siya ang naging presidente sa bansa, bilyon-bilyong pera ang pumapasok sa gobyerno. Take note yung mga nagsasabi, yung mga Duterte, mga corrupt, magnanakaw, ay mag-isip-isip kayo mga kaibigan, no? Lalong-lalo na yung mga loyalista ni BBM, no? Saka may nagsabi rin namang the best president daw si BBM. Sabi nila, opinion nila yon mga kaibigan, mahirap kontrahin yon, no? Pero si PRRD, bilyon pera ang naipasok niya sa gobyerno yung siya ay naupo. Alam mo kung bakit mga kaibigan? Ito, patunay. May napanood lang din ako may video rin ako nakikita niyan mga kaibigan. Panoorin natin kung bakit kumikita ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Pangulo ng ganito. Give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, siraan ko. Wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na Air Navigational Charge. Nasubrahan naman sa kakapalan ang Maynilad nang singilin nito ang gobyerno sa di umano'y danyos nito sa kanilang kumpanya. Sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Subalit ito ang matapang na tugon ni PRRD sa kanila. Saglit lang mga kababayan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Pati mga natatakot nasisindak kay Duterte. Tsaka dito mga kababayan, dito na yun napansin nyo. Yung putang yun, di ba? Yun nagmumura. Sabi nila, palamura si Duterte. Pero
dapat din kasi tinitingnan din nila kung paano nagmura si Duterte, kailan siya nagmura, kung sino yung minumura niya, di ba? Yan dapat ang ano, hindi yung basta ano na lang na Duterte pala mura, mura ng mura. Ang ano diyan, kung bakit siya nagmumura, sino yung minumura niya, paano siya nagmura at kailan siya nagmumura. Kung bakit siya nagmura, di ba? O itong presidente natin ngayon, hindi nagmumura, anong ginagawa? O di ba? Hindi natatakot sa kanya mga adik. O di ba? Kaya sabi ko mga kababayan, ang pagkakaiba nila, sa panahon ni Duterte, bilyon-bilyong pera ng ano ang pumasok sa gobyerno. Aywan ko ito si BBM, pag-usapan din natin na maya-maya ito kay BBM. Bilyon din ito kay BBM mga kababayan. Pero magkaiba ang ano nila, magkaiba ang sistema nila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabi ko gusto ko makita itong ng mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Stop this business of milking the people. Economic sabotage, and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon-bilyong pisong danyo sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo po, sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. O, di ba? Takot, di ba? Takot sila eh. Takot ang oligarko kay ano, PRRD. Ganun naman talaga dapat ang isang leader. No? Hindi siyang yuyuko sa mga ano na yan, kapitalista na yan. Yung mga oligarkiya na yan. Sila ang dapat sumunod sa gobyerno, hindi yung gobyerno ang susunod sa kanila. Diba? Tuloy tayo mga kaibigan. Presidente, sa kagustuhan ng Presidente, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para pagka... Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Inakala naman ng Mighty Corporation na maiisahan nila ang pamahalaan noon sa pamamagitan ng pamimiki ng tax stamps upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo mula sa kumpanyang Mighty Corporation ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsusuri, nabistong peke ang tax stamp sa mga produkto. Subalit sa halip na makaisa, ay ito ang sinapit ng amo nila sa pamamahala ni PRRD na dating Pangulo ng ating bansa. Sa matter of BIR, tatlo. It's falsification. Kanina ay voluntaryo ng nagpunta sa NBI ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Chiu King. He just showed up to express his willingness to cooperate. He voluntarily came over to the NBI. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. 25 billion pumasok sa gobyerno. Sa Mayti lang yun. Yung kay Lusyutan pa, mga kababayan. Yung sa Maynilad pa, o sa ano, Maynilad nga. O, di ba? Hindi lang yan. Marami pang nagawa si PRRD, di ba? Pagpasok ni PRRD, no? Nung pag-upo niya sa Malacanang, bilyon-bilyong pira ng gobyerno ang naipasok niya sa kaba ng bayan. Hindi na nakakaw, ha? Binaliktad ngayon ng mga Dilawan at saka mga ano yun, mga loyalista. No? Pati si Sara Duterte yung pinagbintangan nila. Mayroon siyang itinatag upang maiwasan yung mga kurakot. Kasi alam niya, magnanakaw talaga ang mga ano ng gobyerno. Kaya siya naupo. Kaya yan siya nakikipagdigmaan sa kurap, sa droga. Ayun talaga ang ano niya. Yung kriminalidad, yun talaga ang target niyang mapigilan. Yung sa pagiging corrupt ng mga government official, lalong-lalo na dyan sa Congress, talagang yun talaga ang tinatarget niya eh.
itinatag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Diba? Tinatag niya yun. Tsaka yung una, di ba, Balanggi Gabel, nabawi niya nung siya ang naging presidente. Accomplishment niya yun. Yung mga hindi nagbabayad ng tax, nga dekada nang hindi nagbabayad ng tax, yung mga oligarkong hindi nagbabayad, niloloko lang ang gobyerno. Nasingil niya yun. Ilang bilyon yung naipasok niya sa gobyerno. Nung siya ang nakaupo, ito magkakaibang the vice president. Tapos, naipalubong niya, ipalibing niya si yung nakahimlay nga, dekadang taon na rin nga, ilang presidente ng nakaraan, hindi mailibing-libing. At ayaw ipalibing si Marcos Sr. Pag-upo ni PRRD, libing yun, di ba? Mga infrastructure project, marami. Gusto talaga niyang baguhin, magpagandahin ang ating bansang Pilipinas. Ang ating mga nagmukhang timawang mga sundalo, napaganda niya dahil sa EEP modernization program, di ba? Yung mga sa mga state university, nga ilang na yun, nga sabi nga nila inaangkin nga si daw ang author niyan, si Bam Aquino. Nick Bam Aquino, yung mga dilawan. Marami na sumubok na yan, gawin yan. Kaya lang hindi mapa sa batas. Kasi hindi pinirmahan sa mga naunang presidente. Unang-una, ang mga kabinete, ang ibang mga corrupt politician, humaharang kasi wala daw mapagkunan ng pondo. Walang pondo ang gobyerno. Pero pag upo ni Duterte, pinirmahan kaya na paano yan Kaya lumusot yan. Nagiging batas yan. Kinikredit naman ng mga dilawan kay Bam Aquino. Kalokohan. Pero kung hindi si Presidente Duterte, hindi naging Presidente si Duterte, hindi maging yan, tuition pay ang mga ang mga state university. Diba? At marami pa. Yung farm to market road, inaangkin na ng mga loyalist ng project daw ni BBM. Kalukuhan nila. Natapos ngayon kasi hindi pa natapos ang panahon ni Duterte. Pero natapos na i-turn over ng panahon ni BBM. Kaya nagiging credit kay BBM. Si BBM ang Kasi si Duterte, wala namang inaangkon ng project yun, proyekto yun. Sabi niya, hindi naman daw sa kanyang pera. Nagtatrabaho lang daw siya sa gobyerno, kaya hindi daw sa kanya yun. Hindi katulad ng ibang lalagyan pa ng pangalan. Dito naman tayo mga kababayan kay isang the best. Di ba si Duterte talaga, para sa akin, opinion ko, isang best leader talaga. Kasi napahinto pati mga adik Tapos yun nga ang inaano ng mga loyalista, sinisiraan siya. Libo daw ang namamatay. Ayun ang inaano na sa ICC. Libo daw ang namamatay. Pero yung milyon na nagbagong buhay ng mga adik, hindi binabanggit kailanman. Hindi yan binabanggit sa mga mainstream media, sa mga sindikato, dyan sa Quadcom. Hindi binabanggit yun. Tinatago nila sa publiko yun. Ayaw nilang malaman publiko. Yung milyon na narehab at nagbagong buhay, nga gumandan ang buhay ngayon sa mga adik na yun. Kung hindi dahil kay Duterte, mga adik pa rin ngayon yung mga yun. Baka mga nasa na yun sila ngayon, ilalim ng lupa. Nang dahil kay Duterte, pinipilit ni Duterte nga magbagong buhay talaga yung mga yun. Di ba? Pero hindi yan binabanggit ng mga mainstream media at saka yung mga loyalista ni Hindi yan pinapatawag ng mga sindikato sa Quadcom. Pero yung iba dyan sa Quadcom, marami sa kanila nag-graduate na dahil sa kagagawa nila. Dito tayo kay isang best president. Si BBM. Best din to. Pero ibang pagka-best nito mga kababayan. Kasi, kung si PRRD, nung pag-upo niya, ay bilyon-bilyong pirang na ipasok niya sa gobyerno, si BBM naman iba. Best din to si BBM. Napaka-best din to, Unang-una, ang executive order number 1 ni BBM ay inaabolis niya yung itinatag ni PRRD nga Presidential Anti-Corruption Commission. Inaabolis ni BBM yun. Tinanggal niya. Yun ang unang ni BBM nung pag-upo niya sa pagka-presidente ng Pilipinas. Ang executive order number 1 nga ginawa ni BBM, inaabolis niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. O di wala na. Malaya na ngayon. Kung si PRRD
bilyon ang pinasok na pira sa gobyerno. Si BBM naman, bilyon-bilyong pira ang nawala sa gobyerno. Mga pundo ng ahensya ng gobyerno. PhilHealth. Kayo na magsabi kung ilang bilyon ang kinuha ng the best president nga si BBM. Ang pinakamalaki itong GSIS. Yung PDIC. Ang PDIC 117 billion. Di ba? Yun ang nawala sa gobyerno. Ayaw kung saan dinala. Kung ano-ano pang ahensya yung pinagtatanggalan ng budget. Sa halip nga lalagyan, ay tinatanggalan. Si PRRD, nagpasok ng pira sa gobyerno. Si BBM naman, ay nagtanggal ng pira sa gobyerno. The best din ito sa BBM. Best nga magnanakaw. Diba? Kasi noong una, panahon pa ng kanyang tatay, pinuputakti sila ng isyu patungkol sa mga korupsyon daw, magnanakaw ang mga Marcos. Pero nung naupo sa BBM, ang inaasahan talaga ng taong bayan, ay itayo niya, ibangon niya ang pangalan nilang sinira ng mga dilawan at saka sa mga komunista, kalaban na kontrapartido ng kanyang ama. Pero hindi, ang iba ang nangyari. Pinatunayan ni BBM mga Marcos, magnanakaw nga. Lahat ng isyu sa kanila ay pinatunayan ni BBM. Nga totoo nga. At saka pinakamalaking project ni BBM ay i-destroy ang mga Duterte. Ang pinaka-major project talaga niya, ang presidential election sa 2028, wala nang Duterte makaharang sa kanilang political nila. Di ba? Yun ang pagkakaiba sa mga kaibigan. Yun ang pagkakaiba sa itong dalawang leader na to, dalawang presidente na to. Parehas to sila best nga kurakot at saka best ang service talaga sa bayan. Kasi kay PRRD, di ba? Makikita nyo naman. Ang Balangay Gabels, ang Balangay Gabel, di ba? Siya ang nakabawi, na ibalik sa Samar. Kung saan ang gagaling yung Balangay Gabel na yon. Di ba? Lahat, ayun, marami nga sa atin, nabigla, mayroon palang Balangay Gabel, hindi ko alam yan eh. Kasi, ayaw ko siguro, nung nag-eskwela pa kami, sa Philippine History, sa subject ng Philippine History, baka absent lang ako nung yan. Tinuro ng teacher, kaya hindi ko alam. Tapos yung mga build project, ang dami. Nung i-turn over ni BBM, walang di na pinupunduhan. Di ba? Yan ang pagkaiba eh. Ang sabi nga ni PRRD, baga daw siguro sa mga 2028, pwede na tayo makipagsabayan sa ibang mga maunlad na bansa. Ay hindi naman tinuloy ni BBM, na iba man ang landas ni BBM. Kaya, pero, ang ay yung mga loyalista, ay bilib na bilib kay BBM. Kaya lang, nila yan opinion. Aywan ko lang kung saan nanggagaling yung bilib nila kay BBM. Hindi ko maisip kung saan nanggagaling eh. Paano sila bumilib kay BBM? Mabait daw, hindi daw nagmumura. Sa bagay, hindi nagmumura. Pero, mas matindi pa sa nagmumura. Diba? Si PRRD, sino ba ang minumura ni PRRD? Paano siya nagmura? Kailan siya nagmura? Diba? Kanina sa video, naririnig nyo naman kung paano siya magmura. Kaya nga, natatakot sa kanya yung mga oligarkiya mga oligarko Pati mga sindikato natatakot sa kanya dahil dyan sa pagmumura niya yun lang mga kaibigan kasi humahaba na naman ang oras ko. Yun lang ang mga kababayan na lang ako ng opinion ko sa nakikita. Kasi survey kasi mga kaibigan ito, survey sino daw ang best president. Ay para sa akin, parehas best yung sila pero magkaiba ang nila Kumbaga magkaiba pagiging best nila. Si PRRD, best president talaga siya, may malasakit sa bansa. Ito naman si BBM, si Bongbong Marcos Jr., best din siya. Best na magnanakaw nga presidente sa ating Dalawa na sila yung kanyang tatay, pinagbintangan. Sinisira niya talaga ang pamilya Marcos. Sabi nga ng iba, baka hindi Marcos yan kasi kung Marcos yan, iingatan niya yung pangalan ng sinisira na dati sa mga
ano mga dilawang politiko at saka yung mga makakaliwang grupo Sinisira sila ilang dekada rin silang sinisira, nagtiis. Noong nakabawi, binigyan sila pagkakataong makabawi. Ang akala ng taong bayan, ibabangon niya yung kanilang pamilya, yung kanilang anong tawag dito? Sa Bisaya ay yung dungog. Ano ba yun? Dangal was Tagalog. Pakiano na lang mga kababayan kung anong tamang termino hirap din ako managalog No? Pero hindi. Pinatunayan niya nga totoo nga yung issue sa kanila Kaya nakakatawa. At yun lang mga kaibigan, yun lang ang opinion ko patungkol dito sa survey na to, sa dalawang leader na to. Pero sa akin, parehas yun sila, the best nga corruption, best nga corrupt nga leader, saka best nga yung leader talagang may malasakit sa bayan. Kasi si PRRD, bilyon-bilyong pira ang ipinasok sa gobyerno. Si BBM naman, bilyon-bilyong pira ang nawala sa taong bayan. Maraming salamat mga kaibigan. Ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel. Maraming salamat mga kababayan sa mga nag-subscribe sa aking munting channel. At saka sa aking mga kailan ilang viewers. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kaibigan.